So, good morning. Have a quick question and answer for today habang inaantay ko si Aisha dito sa work niya. Rekta na natin to. So, subjective yung tanong nito. So, depende naman yan eh. For example, for us, nung nag-umpisa kami sa Canada, meron kaming tinitirahan, nakitira kami sa kamag-anak namin, dun sa atin ni Aisha. Tapos, wala pa naman kaming sasakyan na binabayaran. Yung isang trabaho, sapat yan, okay naman yan kapag meron kang kasama or may kakilala ka na pwede mong tirahan. But as the years goes by, based on our experience, kapag isang trabaho mo rito sa Canada and you're trying to grow as a family, grow as a person, or grow as a couple, the more years na nag-i-stay ka, the more wants and needs ang paparating sa'yo. So ibig sabihin, one job is only enough. Based on our experience, one job is only enough para sa basic needs. Pero kung gusto mo ng wants at marami ka pang gusto ditong gawin, one job is not enough. Yung iba dyan, nagdo-double job. Yung iba dyan, may extra. Subjective yung tanong, pero as I can say, isang trabaho only for the basic needs. So ito yung isa sa mga interesting question. Sabi niya, wala sana problema. Ito yung sa vlog na vlog 5 natin to. And expect the worst sa pagpunta dito sa Canada. Wala sana problema sa pagpapahumble or low down expectation or back to zero and make your way up. But the question is, para saan lahat ng effort na yan? Maganda bang buhay sa Canada? Kung puro hirap at tiis din naman, hindi na siguro. Depende yan sa mga tao, depende yan sa pananaw, or depende yan sa priority ng tumitingin ng buhay sa Canada. So again, if you are going here dito sa Canada, you expect the worst, be humble. You will always start from scratch, you'll always start from zero. So para saan daw yung effort na yan? So yung effort na ginagawa mo rito is depende yan sa priority na gusto mong makuha. Kung ang priority mo is maging mayaman dito sa Canada, kung ang priority mo is tumulong sa kapwa at maging charity na ipadala sa Pilipinas lahat ng kinikita mo rito, nasa sa inyo yun. Pero when it comes na maganda ba sa Canada, I can say mas maayos naman ang buhay dito sa Canada kung ikukumpara mo sa Pilipinas. Yes, puro hirap din naman, tiis din naman. So kung magtitiis ka, siguro kung for me para sa akin na to, kung magtitiis man ako or maghihirap din naman ako, mas pipiliin ko na lang mahirapan dito kesa sa Pilipinas. Kasi dito, pag dito ka nahirapan, alam mo kahit papaano is may palag ka pa rin sa buhay. Yung equality ng effort na ginagawa mo rito is matutumbasan ng Canada. And sabi nga ni Aisha nung nag-uusap kami minsan, kapag minahal mo ang Canada, mamahalin ka rin ito. At ibibigay niya rin sa iyo kung ano yung dapat. So kung puro hirap din naman, hindi na siguro. Sabi niya dito, ito yung kung puro hirap at tiis din naman, hindi na siguro. Nasa sa inyo yan, nasa pananaw ninyo yan. So kung gusto nyo pong magtiis kung nasa saan kayo ngayon, or kung gusto nyo mahirapan kung nasaan po kayo ngayon, good luck. Nasa sa inyo po yan. And for me, mas gugustuhin ko na lang din sigurong mahirapan ako dito or magtiis din naman ako dito kasi alam ko kung ano yung pwedeng maging resulta. I'm with my family right now. We were able to build a family. Pumunta kami dito ni Aisha, ng dalawa lang kami, and then right now meron na kaming 3 kids. Tapos ayan, sa 10 years namin dito sa Canada, masasabi ko na ngayon pa lang kami nag-uumpisang, alam mo yun, makabuelo. So again, shout out sa nag-comment na to. Again, the answer is very subjective. Unahin nyo, pag-isipan nyo mabuti, ano ba talaga ang priority nyo dito sa Canada. Kung ang priority nyo is para yumaman ng mas mabilis, para maging maganda ang buhay, pag sinabi mong maganda ang buhay, it's also subjective. Depende yan sa tao kung ano yung gusto niyang mangyari sa kanya dito. Pero kasi minsan masyadong promising ang Canada. Masyado siyang promising. Kung nakikita nyo sa mga Facebook, sa mga vlogs ng ibang tao, may sasakyan na sila, may bahay na sila. That is very subjective, and yun yung pinaghihirapan nila. Pero
yung ibang pumupunta rito, minsan nagugulat sila, ganito pala ang buhay dito, ganito pala kahirap dito. So kaya yung iba nagtitiis, kaya yung iba nahihirapan, yung iba talagang hindi sumusuko sa buhay nila rito kasi alam nila yung pwedeng maging resulta, alam nila yung priority nila sa buhay. So it's a very good question, and yun yung sagot ko para sa akin, based on my experience. Kasi sabi niya, sir, paano ba makakuha agad ng work dyan bilang welder? Ito yung sa video namin ni Edison, and isa sa mga paraan para makakuha ka ng work dito as a welder, dapat nandito ka sa Canada, kasi yun yung ginawa ni Edison as a work permit. Punta siya dito sa Canada as an open work permit, tapos dito siya naghanap ng trabaho, but before that, naghanap na siya bago pa siya makapunta rito sa Canada. So, yun yung pinakamadaling paraan. Competition for the welder, kung sa labas ka maghahanap ng trabaho or sa labas ng Canada ka maghahanap ng trabaho, medyo matatagalan ka. Pero pag nandito ka lang sa loob, dito ka mismo makakapag-apply, mas mabilis. For Cory Lin, sabi niya, kung mag-a-apply daw siya ng Yukon, nasa Kuwait daw siya ngayon, please respond. So, regarding sa Yukon naman, I have no really idea kung ano na yung sitwasyon dyan sa application sa Yukon, but there are some Filipinos na nandun ngayon, may mga nag-hiring pa rin naman dyan. Pero if you are from magro-cross country ka or nasa ibang bansa ka tapos gusto mong pumunta ng pa-Yukon, the competition there again is very high. So siguro may mga trabaho sa Yukon, but I'm not really sure kung applicable ba rin ba yung pag-hire nila or pag-migrate or pagkuha nila ng mga employee galing sa ibang bansa. Sir, maaari ba malaman kung magkano ang ibabayad sa isang immigration consultant? Depende yan kung anong process mo, ang pathway na gagawin sa'yo, kasi iba't ibang pathway, iba't iba ang pagpaprocess, iba't iba ang presyo. Every month naman talaga yan. So may allocation yung mga bata dito every month. So yung allocation is depende sa sahod ng mag-asawa or family income. Pag sinabi mong common law, kasi nagsasama kayo sa isang bahay, isang address, tapos meron kayong meron kayong same bills. So nung nasa Pilipinas kami, considered uncommon law for at least 1 year. Nagsasama kayo for at least 1 year. Kay John Cosico, any update sa Yukon 3 years ago? So again, sa Yukon, I have no clue kung ano na yung process nila dun ngayon. It's for you to find out kung ano yung status nila dun ngayon sa immigration nila or sa website ng Yukon. Judy Barreta, ano ba to? Sa vlog, yung pinaka vlog natin na first vlog, vlog 1 of 2024, problem and solution na international student. Tanong lang po, magpro-proceed po ba ang application ko sa employer kahit ongoing pa lang ang pagpa-file out ng SINP? May mga question sa SINP na di ko masagutan, like language of proof, kasi proof type kasi wala po ako IELTS. And sa job offer ko po, May 1, 2024 ang start ko sa company nila. Magpo-proceed na rin po ba kayo sa application sa kanila? So if in regards to sa SINP, yun yung Provincial Nominee Program ng Saskatchewan, I think you need to pass all those requirements first. Kailangan mo munang magtrabaho rito before sila mag-proceed doon sa pagpaprocess ng application. I'm not so sure kung ilang buwan, could be 3 or could be 6 months kapag may full-time job ka. And kasama dyan sa application, dapat meron ka na ring IELTS. So ayan, yan lang yung video natin for today. So dito ko natatapusin yung question and answer at papunta na rito si Aisha. Sana may mga nasagot ako ang tama para sa inyo. Lahat ng sinagot ko sa inyo, lahat ng mga answers ko is based on my experience at kung ano lang yung alam ko. Again, I'm not an immigration consultant, pero ito lang yung mga nakakasalumuha kong mga tao, and based lang dun sa mga experience nila na nakikita ko. So once again, maraming salamat sa pagsubaybay. This is just a quick video. Kung naging effective to sa inyo or kung may natutunan kayo rito, comment down below, or kung meron pa kayong gustong i-add doon sa mga comments ng mga tao, just comment down below. And don't forget to subscribe, like, and share this video para doon sa mga gusto ring pumunta sa Canada at magkaroon din ng idea kung paano ang pamumuhay dito sa Canada. So once again,
makitip, makitrip at makitravel. And we will see you on to the next one. Peace! Oh, kamusta duty mo? Hindi. Salamat na lang ako. Nagdasal ka ba ulit? Oo, nagdasal ako. Naging nurse ka pala, nagiging madre ka rin, ano? Dasal ako. Siyempre, dasal lang naman daddy ang ano mo, dasal-dasal. Diyos ko, Lord. Pakita mo yung lucky charm mo galing kay Cassie. Suot mo ba? Ay, suot ko lagi yun. Ayan. Tapos ayan, buhay ngayon ang ano ko, oh. Buhay ang mga katandersan ko. Anong katandersan? Buhay ano sila lahat? Up na sila, naka-up na. Ko rin. Yun.